Hi guys, good morning. It's a very sunny morning here dito sa amin sa Finland and tanyo may bitbit pa akong tinapay kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. Pupunta kami ngayon doon sa bahay nila Raquel kasi makiki-birthday kami. Para hindi kami magluto ng lunch. Hindi, makiki-birthday kami guys. Tapos meron akong cake na ginawa dito. Mamaya ko na ilalagay yung topper doon sa bahay nila. Ngayon na lang ulit ako gumawa ng cake, guys. Anika, did you put your seatbelt? Yes. Viva. Ngayon na lang ulit ako gumawa ng cake, guys, after moving dito. Kasi sobrang busy, hindi na talaga ako magkapanahon. Tsaka mag-iiba yung mga priorities ko dito. So, magko-concentrate ako sa trabaho ko bilang nurse, tapos nanay, tapos dito sa bagong buhay namin sa countryside. But, kung iimbitahin nyo ako sa inyong mga birthdays, definitely magdadala ako ng cake and it will be for free. So, charge free yan guys. Walang ingredients, yung labor, lahat, libre yon. So, ako na ang bahala gagawa ng cake. Sabihan nyo lang ako kung anong gusto nyong design. Tapos, imbitahan nyo ako sa birthday nyo para makapunta ako at madala ko yung cake. Kasi kung kukunin nyo dito sa countryside, mahihirapan kayo kasi medyo malayo ako sa city. But kung imbitahin nyo ako, 'di ba? So ako na magdadrive papunta sa inyo. Huwag naman yung sobrang masyadong malayo talaga na abutin ng 4 hours or 6 hours na drive kasi hindi ko yun kaya. Mga 2 or 3 hours or 2.5 hours na lang na drive, kaya ko yun guys. So punta tayo ngayon dun sa bahay nila Raquel and maki-birthday tayo. Mamo dahil si mamo ko nag ano. Ayun si tanda na po. Oh, hawa na nila. Paano bangko? Paano bangko? Yung bata, maganda man yan. Ay, Eliana. Happy birthday! Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Maligayang bati! Maligayang bati! Maligayang bati! Maligayang, maligayang, maligayang bati! Yay! Okay. Okay. Thank you, Kuya, for helping. Titos! Atot, ang birthday girl. Bata. Hi guys, good morning. Sobrang early kasi morning shift na naman ako. And wala pa rin akong lisensya kaya hinahatid ako ni Nico and Anika. Tapos meron kami isang kasama din sa car ngayon kasi meron siyang appointment. Ito yung isang kasama namin sa car guys. So, yan si Piki. Kasi si Piki meron siyang appointment today. Meron siyang lab tests. So, behave. Kakarating lang namin ng bahay, galing kami ng trabaho. Sobrang pagod na pagod ako, but it's okay kasi alam niyo ba kung bakit? Sumahod na ako. First sahod ko sa aking trabaho dito sa Payat Hame Kesku Sairala. And I'm so happy na permanent yung aking trabaho dyan kasi yung aking sahod is permanent din. So, hindi siya pang
meron kasing sahod na ibang araw. Like, kung hindi ka permanent sa trabaho mo, iba yung araw ng iyong sweldo. And since ako is permanent, so sumahod na nga ako and I'm so happy kasi meron ako mga bills na babayaran. Of course, itong bahay namin, hindi ito libre, hindi porket nagsasama kami ni Nico, siya ang magbabayad ng mga bills namin lahat. Siyempre, shared kami sa lahat ng gastusin. So, makakapagbayad na ako ng bills ng aking phone, ng aking internet, ng dito sa bahay, sa water namin, sa basura, ano pa bang bills meron kami, sa aming insurance sa car, pati gastusin para sa car, o di ba? Sobrang daming gastusin. Kala nyo lang na madali mabuhay dito sa ibang bansa. Mahirap siya pero kaya naman siya. Kakayanin natin everyday. Since today, sumahod na nga ako. Hindi dito sa YouTube dun sa aking trabaho sa hospital bilang nurse. Since sumahod na nga ako sa pagtatrabaho sa Quezon Sairala or sa Central Hospital, syempre nakapag-shopping na ako. Ito yung lahat ng mga pinamili namin today sa aking sahod. Yan, yung apat na bags na yan. 1, 2, 3, and 4. Yan yung 4 na bags na shopping namin kasi sumahod nga ako. Pasensya na guys, sobrang magulo pa rin yung bahay namin. Since nagtatrabaho ako, wala akong masyadong time para linisin to. But I'm taking things too slow. Like 1 box every day para matapos lang talaga siya. Pero it's okay kasi as long as nakakatulog kami ng maayos, yun naman ang pinaka-importante. Yung mga ibang gamit na andyan na makalat pa, it's fine. We can fix that one or we can clean that one later. Sobrang dami ng aming na-shopping today and I'm so happy kasi pinaghirapan ko yun. Alam nyo ba na hindi madaling mag-shopping dito sa Finland? Lalo na kung ang sahod mo is sobrang daming bawas. Bawas sa tax, bawas sa bills, bawas sa bayad ng bahay, sa kuryente, at sa iba't ibang klase pang bayarin dito namin. Sobrang dami naming bayarin. Kung meron kayong bayarin dyan sa Philippines, mas lalo na dito sa amin, sobrang dami namin bayarin. Kaya ako, sobrang nagtitipid din ako and I'm so happy that Nico is agreeing with me na kailangan talaga namin magtipid. Si Nico din naman kuripot and ako din naman kuripot. Pero pagdating sa pagkain, kuripot din ako. And masinop ako in terms na ayokong sayangin yung pagkain na naiisip ko yung ibang tao is hindi nakakain nun or itatapon na lang nila. So, alam nyo ba kung saan kami nag-shopping? Of course, doon kami nag-shopping sa 8 euros. Doon sa Haviki, Ruoka, or yung sa mga waste food dito sa Finland or dito sa Lahti area. Binebenta nila yon for 8 euros. Tapos, yung profit nila doon is ginagamit nila for their own projects. So, parang income generating project siya ng organization na yon. And doon kami nag-grocery. So, meron akong 4 na bags. So, papakita ko sa inyo lahat kung ano ang mga laman ng aming bags na nabili ko doon. Nabili namin doon sa Lahti, doon sa Haviki Ruoka sa Lahti for 8 euros. Meron siguro sa inyo dyan magsasabi na, hala, nurse man yan siya, tapos sumahod siya. Bakit siya doon sa mga waste food na mimili ng pagkain? Hello, sayang kaya yun. Tapos, ngayon lang talaga siya na araw na yung last day. Tapos, pwede naman yun siya makain. Hindi naman pwede na itapon lang yun lahat. Sayang din naman yun. Kasi alam niyo ba ako, bumibili din talaga ako sa stores ng mga 30% or yung mga discounted items or discounted na mga food sa stores. Kaya, mas mabuti na doon na rin ako bumili, di ba? Kasi it's the same thing. Tsaka, mas sobrang tipid pa. Tapos, sa 8 euros, 4 na bags. Hindi ka makakuha ng ganun kahit saan dito sa Finland. Kung andito nga lang si Julie, malapit lang si Julie sa akin, hingi na lang ako ng ayuda sa kanya. Kaso, dito yung ayuda is binibili. But it's okay kasi 8 euros lang naman siya. And ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano yung mga laman ng bags worth 8 euros doon sa Haviki Ruoka na pinuntahan namin sa Lahti. So, inahin natin itong isang bag na to kung anong laman niya. So, dito, wipes ito, hindi ito kasali. Doon to sa car nang galing. Tsaka ito yung baonan kanina. Hindi yan kasali. So, meron ditong tinapay. Yan.
So, merong tinapay. Tinapay, tapos another tinapay. Tuwisli pa, tapos another tinapay. Kasi ito yung mga ginagamit namin na pangbaon, tinapay. Tapos meron akong nakuha doon na coriander. Lulutuin ko yan. Tapos may nakuha akong mamahaling gulay. Oh, meron akong asparagus. Sobrang ganda pa ng asparagus na yan, oh. Sobrang ganda pa niya. Tapos kumuha din ako nitong isa pang coriander kasi magluluto ako ng stir fry today. Tapos nakakuha din ako ng mga carrots. Yan, oh. Diba? Bumili-bili pa ako ng carrots nung isang araw sa store. Makakuha naman pala ako doon. Meron lang siyang ganyan, pero okay pa naman yan siya. Yung skin niya lang naman. Tapos nakakuha din ako doon ng saging. Yan. Tapos another saging. Tapos nakakuha ako doon ng luya. Sobrang mahal ng luya, guys. Lalo na ito is luomo or yung organic siya na ginger or luya. Tapos meron pa ditong carrots. Tapos nakuha din ako doon ng ano ba to? Malaki to, guys. Sobrang laki nito. Sobrang laki. Ayan, oh. Honey melon. Isang honey melon. Tapos meron ako ditong sibuyas. Yan, 2 sibuyas. Tapos, sobrang daming grapes. Yan, oh, isang pack. Pangalawang pack. Pack na yan kasi 2 na. Tapos, merong nectarines. Tapos, ito is organic din. Dito sa Finland, yung lahat ng mga organic is mas expensive sila compare sa mga non-organic na mga food. So, ilalagay ko dito yung aking mga gulay, fruits. O, diba? Sobrang dami nito, guys. Yan, oh. Tapos, ano pa ba? Ito pa, meron pa ditong carrots. Yan. Tapos, isang bag ng sibuyas. Sobrang mahal ng sibuyas. Mahal ang sibuyas din dito ko. Meron pang carrots. Yan, diba? Oops! Oops! Huwag kayo magsitalunan. Yan. So, yan yung laman ng isang bag. Meron pa palang isang carrots. Ayan, oh. Yan. Yan yung laman ng isang bag. So, sa pangalawang bag na tayo, guys. So, meron na naman ako ditong tinapay. Tinapay. Tapos, dito, another tinapay. Yan. Tapos, meron ditong kaura hiyutale. Ito yung tawag ito, kaura nga. Ano nga yung kaura? Yung ano ba, lugaw. Ano man yung lugaw? Uy, nakalimutan ko na siya. Kaura. Oatmeal. Yan, ito, oatmeal. So, nasira yung kanyang packaging kaya nilagay siya sa ganitong plastic. But it's still okay. It's still good. Tapos, nakakuha ako nitong classic wok na vegetables na pang stir fry. Gusto ko to kasi ito yung nakuha ko last time din. And masarap siya. So, yung bread lagay ko dito. Pagsama ko sila doon, lahat-lahat. Yan. Yan. Nilagay ko yung bread doon. Para magsama-sama sila dyan. Yan. Yan. Tapos, ito yung favorite namin ni Nico. Itong dark na tinapay. Kung sila Julie, tinatapon nila kasi hindi nila gusto yung lasa kasi maitim. Pero ito yung pinaka-healthy na bread. Tapos, meron din ako ditong pula. Yung pangkape na tinapay. Tapos, meron din akong nakuha doon na gluten-free or kaura na tinapay. Yan, o, gluten-free. Tapos, meron ako ditong malaking, charang. O, diba? Kalabasa. Ganyan lang siya. Sa atin to sa Philippines, binibenta pa man itong mga ganito, eh. Yan, o. Sobrang okay pa niya talaga, o, diba? Sobrang laki. Yan. So, yun na yung laman ng pangalawang bag. So, move on tayo sa pangatlong bag. So, ang laman nito is, canafile. Ito, maganda to pang sahog, pwedeng ipalaman.
Tapos, meron din ditong gulay para sa sabaw. Yan siya pang sabaw. Yan siya, keto. Yan. Tapos, ito din. Yan. Pang sabaw din yan. Pwede din siya pang stir fry. Tapos, nakakuha din ako nito. Actually, sobrang daming pwedeng kunin na ganito. Kaso lang, baka masira lang siya. And, maraming tao din na andon, kaya hindi naman ako kumuha ng hindi ko kailangan talaga. Kung ano lang yun sa tingin ko na magagamit namin for this week. Tapos, dalawa pala yung paprika na nakuha ko doon. Ito yung pangalawang paprika. Tapos, meron din ako ditong milk. Yan o. Sinatet, Havikista, Huvikia. Tapos, meron din ako nakuha ditong lactositone or lactose-free na milk. Tapos, meron din akong cheese. Yan o, Gouda. Cheese. So, merong cheese. Tapos, meron din ako nakuhang, ano ba to? Hindi ko alam ano to, guys. Parang deep man ito for something. Meron siyang ano ba to? Shrimp. Hindi ko alam ano yan siya. Basta parang shrimp siya na merong sauce. So, move on na tayo sa pang-apat na bag. So, itong pang-apat na bag, mga light lang yung laman nito. So, kumuha ako nitong salad. Ilalagay ko yan sa tinapay namin ni Nico kasi masarap yan siyang ilagay sa tinapay. Yan, merong salad. Dalawang salad ang kinuha ko. Marami pa doon pero hindi na ako kumuha ng sobrang dami. Tatlo pala kinuha ko, guys. Ito pa pala yung isa. Yan o. Tapos, kumuha din ako nitong citruna na muffin. 2 piraso lang yung andyan sa bag. But that is fine kasi kasya na yan para sa amin. Yan. Iusin ko lang para mapagyabang ko sa inyo. Charot lang. Charot lang. Diba? Pagmamayabang ko yung aking 8 euro shopping. O, diba? Tapos, meron pa akong nakuha doon na chips. O, may pang snack na. Diba? May pang snack na sobrang dami. Yan, chips. Tapos ito. Tapos meron pa dito, guys. Ito talaga yung the best place to shop. Tapos meron ako ditong rye yusto or yung goat's cheese. Ito, masarap ito sa salad and para sa tinapay din. Yan. Rye yusto. Tapos, nakakuha ako ng jackpot. Ito talaga yung jackpot sa lahat. Diba? 8 euros yung binayaran ko doon. Ito, 8 euros ito lahat. Yan. Pero, ang pinaka-jackpot talaga, guys, is ito. Yes. This is the jackpot. Kyriology smoked salmon. 8 euros ang binayaran ko doon. Pero kita nyo naman, itong salmon is 23 euros and 62 cents. Kita nyo ba? 23 euros and 62 cents. Salmon pa lang, pack na talaga. As in, sobrang jam-pack na jackpot talaga ako dito sa salmon. Yan o, smoked salmon ito. And favorite namin ito ni Nico kasi masarap ang smoked salmon dito sa Finland. So, itong lahat ng to is worth 8 euros. Yan, lahat ng yan. Pati yung salad doon. Yan. 'Di ba? Sobrang laking tipid ko, guys. Isipin nyo naman. Hindi ako makakabili sa store ng worth 8 euros ng pagkain na ganito karami. Sobrang laki nito. Ito, sobrang laki. Kita nyo naman. 'Di ba? Tapos may gatas pa, may cheese pa, may gulay, may fruits, may carrots, tinapay, may ginger, may pangsahog na. 'Di ba? As in, sobrang mura na. Kaya, I'll really try my best na pumunta talaga doon every week para makabili ng pagkain. Kasi, sobrang sayang nito. Sa mga stores, tinatapon lang ito nila. But yung group na yon is kinokollect nila ito doon mismo sa loob ng store. Tapos, binibenta nila doon for 8 euros sa Lahati area. Tapos, yung profit noon is napupunta sa kanilang mga projects. So, it's a win-win situation.
Nakakuha ako ng sobrang daming food na sobrang mura for worth 8 euros. And they are able to do their own projects with the money that they were able to collect from all this havikiruwaka or waste food na kanilang binibenta doon sa kanilang organization. So, it's a win-win. Busog sila, nakaka-support din sila, happy ako, happy sila, happy kaming lahat. Di ba guys? Sobrang dami niyan. How much ang carrot sa Philippines? I'm sure mahal, hindi ko alam. Pero, these are still edible. And of course, itong gulay, lulutuin ko to agad. And itong tinapay, some of that, I'm going to put it in the freezer. Kasi usually, nag-freeze din talaga kami ng tinapay dito. Ano pa ba? Itong cheese, wala na kaming cheese. Alam nila na wala kaming cheese na. Kaya buti na lang at kinuha ko tong cheese. Kasi alam niyo ba, itong cheese na ganito, more than 6 euros na ito sa store. Ito pa lang, tsaka itong salmon jam pack na as in, grabe. 'Di ba? Sobrang laking tipid nito. 8 euros. Sobrang laking tipid ng mga pagkain na to guys. And sobrang nanghihinayang ako kung mag-end up lang ito sa basurahan. If you are new to my channel, I've mentioned sa previous vlogs ko pa lang na noon nung nagsimula ako ng life ko dito sa Finland, pila din talaga ako sa ayuda, sa churches ayuda. Kahit na minus 20 yan, napupunta ako doon para pumila. It was for free. But this is 8 euros. Fine for me to pay 8 euros, pero kung ganyan naman karami yung makukuha ko. Yan oh, no joke yan. Sino bang magbibigay ng ganyan karaming pagkain for worth 8 euros? Kahit pa binayaran ko yan, it's fine for me kasi 8 euros lang naman yan. 'Di ba? Sobrang dami niyan guys, and that is enough for us for almost 2 weeks of food. Kasi si Nico, yung heavy food niya is lunch lang. Tsaka kami, masyadong malakas din talaga kami kumain ng tinapay. Doon talaga kami kasi yun yung pinakamadaling makain namin kapag nasa trabaho, kapag uwi ng bahay sa gabi, yun talaga, tinapay talaga. Kaya lunch lang talaga yung pinaka-heavy namin. And sobrang dami yan guys. Nakakaisip ako ng carrot cake, banana cake, stir fry, kung ano-ano na naisip ko. Pero, I'm just so happy kasi sobrang mura, 8 euros. Pumasok ako ng banyo guys kasi magsi-CR ako. Nagulat ako pagpasok ko dito sa toilet namin. Kasi, merong towel dito. Ay, hindi ito sa amin. Kasi nilabhan ko na yun sa amin. Tapos, merong tissue paper dito guys. Sobrang laki ng bag ng tissue paper. Tapos sobrang puno pa. Nabawasan lang siya ng isa kasi kinabit na dito. Nilagay na dito sa loob ng toilet. Alam niyo ba sino yung nagdala nito? Yung nanay ni Nico. Hindi naman na kailangan pero nagdala siya nito. Napaka-normal dito sa Finland guys na yung mga in-laws mo magbibigay sa inyo ng something. Kahit na sobrang simple. Binigyan niya kami ng tissue paper. Alam niyo ba sa Korea, yung friend ko yata na si Almera ang nagsabi nun na kapag homecoming daw or bagong lipat kayo sa bahay, yung binibigay is hindi plato, mga ganyan-ganyan, kundi tissue paper. So, yung binigay ng nanay ni Nico is tissue paper tsaka itong towel. Meron din akong similar towel na ganito. Binili ko doon sa Tokmanni. Thank you so much. We really appreciate like small things like this. Kasi ito yung mga bagay na nagagamit namin sa bahay. And we really don't need like very fancy things guys. Kasi hindi kami fancy. Napakasimple namin mga tao. Hindi kami fancy. Kami yung mga tao na, ako at kasi ko yung tao na walang pakialam. Hala, may nakita ko. Bakit meron ganyan dyan? Oh my God. May naglagay dito. Alam mo guys, tingnan nyo to. May 2 packs ng kape. Wala akong biniling kape guys. I'm sure yung nanay ni Nico ang bumili nito. Oh, thank you so much. Kailangan namin ng kape kasi lagi kaming umiinom ng kape dito. And we usually use itong Juhola Mocha. Ito yung popular Finnish brand ng coffee dito sa Finland. Thank you so much. Diba? Meron na kaming 2 packs ng kape. Stock namin dito sa bahay. Kasi ang kape hindi man yan ma-expire.
Naso-surprise na lang kami talaga. Kahit mga ganyang klase lang na bagay na binibigay sa amin, sobrang natutuwa kami guys. Kasi, yun yung mga bagay na kailangan namin or yung mga basic things na kailangan namin dito sa bahay. Like yung coffee tsaka yung tissue paper. Kasi 'di ba? Oh, pag kumain kami nito ni Nico, sobrang dami nito, 'di ba? Tapos matatai kami. Meron kaming pamunas ng puwet kasi meron ng tissue paper. Salamat ng marami. Alam niyo ba guys, kwento ko lang sa inyo. Nung kakalipat namin dito sa bahay na to, hindi kami nagkakape ni Nico for 2 weeks. Never kami nagkape. Hindi kami gumawa ng kape kasi wala kaming panggawa ng kape. Meron akong coffee maker, kaso lang hindi ko maalam saan na siya nalagay. Kasi yun yung mga few pieces na gamit sa bahay ko doon sa Vantan na pinakahuli ko siyang nalagay sa mga boxes. So yung mga huling boxes is wala siyang mark. Wala siyang pangalan kung ano yung andoon sa loob ng box. So hindi ko siya nakita. Kaya 2 weeks kami hindi nagkape. Tapos, nung dumalaw kami doon sa Castery, nagkape kami doon kasama ang nanay ni Nico. Tinanong niya kami kung gusto ba namin magkape. Ang sagot ni Nico, it's okay kasi nasanay naman na kami na hindi kami nagkakape ng 2 linggo. Kaya pagka the following day, ang nangyari is nabigyan kami ng 1 pack of coffee. Hindi ito guys few weeks ago pa to, sobrang tagal na to. Na ano niya siguro na baka wala kaming kape sa bahay. Pero meron kaming kape guys, it's just that wala kaming coffee maker. Ito na yung aking stir fry na vegetables. Naluan ko siya nung mga asparagus. Yan o. Nami, nami. Salt and pepper lang ang nilagay ko dyan guys. Wala nang iba. So, wala ding meat. Gulay lang yan lahat. Stir fry. So, eto na nga yung dinner namin guys. Yung aming vegetables is na stir fry ko na siya. Pinapalamig ko na lang doon. Tapos, ito na yung honey melon. Tapos, ito yung nectarines. Wala yung sira yung nectarines. Napakaganda niya talaga. Hinugasan ko lang. Tapos, ito yung grapes. Yan o. Sobrang dami. Diba? Tapos, ito yung sandwiches namin. Yung sa akin is isang 2 piraso. Ayoko nang naka-sandwich. Yung kay Nico is naka-sandwich siya. Tapos, nilagyan ko siya nung salad. Tapos, kay Anika din is kumain din siya ng yung pinalaman ko pala dito is yung yung chicken pieces na galing din doon sa 8 euros. So, di ba? Ito is galing lahat doon except sa butter and cheese. Yan. Tapos yung milk din, galing din ito doon. This one. So, ito yung uunahin namin na inumin. And this is also lactose free. So, iinom si Nico nito kasi lactose free. Yung likod ko guys, sobrang daming vegetables and fruits doon sa likod. Kasi sobrang dami talaga nang nakuha ko. Amaze talaga ako sa 8 euros ko. Pati si Anika kumakain din of course. Kasi nagustuhan niya yung bread tsaka yung yung chicken. Usually hindi yan siya kumakain ng mga bread talaga. Pero ngayon kumain siya, nagustuhan niya. Ito lang talaga usually yung dinner namin. Napakasimple lang and light. Tinapay lang and fruits. And I'm so lucky kasi sobrang daming fruits na nakuha ko doon today. Pati yung nectarines, sobrang ganda pa niya talaga. Tapos yung honey melon, favorite ito ni Anika guys. Ito, maubos na to. Yung isang buong honey melon na yun, siya lang ang kakain nun. Kasi favorite niya talaga yun. Natapos na kami kumain guys, and natapos na rin ako magluto. Tapos ngayon, maglalaba ako. Naglalaba na pala ako. Andun na sa washing machine yung mga ibang labahin namin. Kasi wala na kaming damit masusuot. Kasi konti lang ang libang damit namin. Kaya nagwa-wash ako ng clothes namin like 3 times a week. Tapos, halos hindi ko na siya matupi kasi sobrang tamad kong magtupi. Kasi sinusuot din namin agad-agad eh. Pero except yung kay Anika kasi yung kay Anika, almost twice a day siya nag-change talaga ng clothes kasi nga pawis galing sa school.
Kanina pala guys, nung andun ako sa 8 euro na Habikiruwaka, may na-meet akong Pinoy doon. I'm so happy kasi meron akong na-meet na Pinoy. Tiningnan niya lang ako, tapos nagtitigan kami. Tapos sabi niya, hala, sandali lang, parang kilala kita. Tapos sabi niya, ikaw ba yung si Creamy Creation? Sabi ko, ay, yes po, ako nga po. Tapos tinanong ko siya, taga saan siya? Tapos sabi niya, taga Bacolod daw siya, dyan sa atin sa Philippines. Siyempre, nagchikahan kami, natuwa ako kasi Pinoy. Tapos, madalang yung nakikita kong Pilipino dito sa Parhatamen na area. Marami siguro, pero hindi ko pa nakikita yung iba. Anyways, nagchikahan kami and I'm so glad na nakilala ko siya. Hindi ko na lang i-mention yung kanyang name, pero student din siya dito, nursing student din siya. Nurse siya dyan sa atin sa Philippines, tapos dito is nag-aaral again siya ng nursing. And she's also working like Hoiva Avustaya or yung assistant ng sa Hoiva Paika or yung sa mga elderly homes. Pero meron siyang na-share sa akin na sobrang sumama yung loob ko na hindi ko nagustuhan yung mga sinabi niya kasi hindi siya magandang experience. Kasi kung ako makaka-experience na ganun, hindi ko rin magugustuhan yun. But anyway, alam mo yung na-experience niya kasi is hindi maganda kasi galing mismo sa kapwa natin na Pilipino pa rin. Nandito ngayon sa Finland na hindi siya tinatrato ng maayos. Hindi kasi maganda yung ganun, yung hindi mo i-treat fairly yung tao na parang wala siyang alam, parang mamaliitin mo siya. Hindi siya maganda, kaya nung nagdi-dinner kami ni Nico, sabi ko kay Nico na parang nawalan ako ng gana. Ang sarap ng food namin kasi favorite namin yung sandwich talaga kapag dinner. Pero nawalan ako ng gana. Dalawa yung tinapay para sa akin, dalawa din yung para kay Nico. Pero yung sa akin is isa lang yung kinain ko kasi nawalan ako ng gana nung iniisip ko na ganun yung nai-experience niya dito. Kaya parang napaka-unfair na alam mo yung kapwa to kapwa natin, meron ding nang bubuli or yung dinidiscriminate ka. Hindi siya maganda. Dapat sana na kapag andito sa ibang bansa, kapwa Pilipino, magtulungan tayo. Pero kasi hindi din natin talaga maiwasan yung mga tao. So merong iba't iba talagang ugali. But I just felt so sad about it. Kasi kung kasama ko siya sa trabaho, of course, I will treat her nicely. Ako maloko talaga ako sa trabaho and I tried my best na gumawa ng kalokohan sa trabaho talaga para hindi kami ma-stress sa trabaho namin. But I hope na yung mga tao na yun na gumagawa sa kanya ng ganun is matauhan din sila na they need to treat each other, or hindi lang yung tao na yun, pati yung lahat ng tao na kakilala nila sa palibot nila or yung mga tao na kikilala nila along the way, na i-treat nila fairly kasi hindi siya maganda, lalo na andito sa ibang bansa, lalo na dito sa Finland or sa ibang lupalok pa ng mundo. Let's treat our kapwa Pinoy, kahit hindi natin kapwa, let's treat them fairly because they are also humans and they deserve to be respected.